Meron tayong 6 problem set. Try nyo muna siyang sagutan. Post this video, then after that, sasagutan natin to. I assume na nasagutan nyo na to. Number 1, solve for x. So, para masagutan natin to, ganito discarding gagawin natin. Etong nasa kabilang equation, gagawin natin x plus 2 times x minus 1. Diba, same lang naman sila, diba? Ito, in-expand lang natin. Then, ito sa kabila, base sa properties ng natural logarithm, pwede natin yan i-write as 2x times x minus 1. Diba? Then, dahil nga pares na silang naka-natural logarithm, meron silang pares silang ganito, diba? Pares na sila. So, ang gagawin natin, pwede natin yang erase sa letter E. Yan, no? Then, pag ni-raise natin pare sa letter E, maka-cancel out yung natural logarithm. So, ang matitira na lang ay x plus 2 times x minus 1 is equals to 2x times x minus 1. Then, divide both sides by x minus 1. So, maka-cancel out itong x minus 1. So, matitira na lang ay x plus 2 is equals to 2x. Then, 2 is equals to 2x minus x. And x is equals to 2. Number 2. Solve for x. So, ang discarding gagawin natin dito, di ba itong logarithm na to, na may base na 3, pwede ang equal sa ganito. 81 raised to x is equals to 3 raised to 16. Diba? Itong equation na to equals din yan dito. Diba? So, i-rewrite natin para ma-solve natin yung x. So, ano ba yung 81? Diba 3 raised to 4 yan? Tama? Raised to x is equals to 3 raised to 16. Then, 3 raised to 4x is equals to 3 raised to 16. Dahil nga parehas na sila na base ay 3, so ang gagawin natin, pwede na natin i-equate yan. So, itong 4x pwede is equals to 16. Pwede nating equate yon. So, magiging 4x is equals to 16. Then, divide both side by 4. X is equals to 4. Number 3. So, paano naman natin sasagutan to? Diba? Itong logarithm na to, equals din yan sa logarithm na may base na 10. Tama? Tandaan, kapag wala nakalagay, automatic ng base nun ay 10. So, dahil ganito na siya, i-rewrite naman uli natin into exponent form. So, ito, equals din yan sa ganito. Xy is equals to 10 raised to 6. Diba? So, yan yung first equation natin. So, dito naman tayo. Doon tayo sa logarithm na x over y is equals to 2. Diba nga, pagka walang nakalagay, automatic ang base niyan ay 10. Then, xy is equals to 2. Then, i-rewrite uli natin sa exponent form niya. So, magiging x over y is equals to 10 squared. Then, ang gagawin natin, itong dalawa na to, ito, ipapasok natin sa equation na to. So, para mangyari yon, isolate natin yung x. So, x is equals to y 10 squared. Then, itong equation na to, ipapasok natin dun sa loob. So, magiging ganito. xy is equals to 10 raised to 6. Ano ba yung y? Ay, ano ba yung x? Ano to? Di ba ito? So, itong buong equation na to, ipapasok natin dito. So, magiging y 10 squared. So, ganyan siya. Y times y is equals to 10 raised to 6. So, magiging y squared 10 squared is equals to 10 raised to 6. Divide natin both side by 10 squared. So, magiging, ano na lang to?
magiging 4. So, magiging y squared is equals to 10 raised to 4. Tama? Then, mangyayari, square root natin both side. Para ma-cancel out itong squared. So, magiging y is equals to 10 squared. Then, y is equals to 100. Tapos, itong y is equals to 100 na to, ipapasok naman uli natin ito dito para makuha naman natin yung value ng x. So, magiging ganito. X times, ano ba yung y? 100, di ba? Is equals to 10 raised to 6. Tama? Then, i-divide natin both side by 100. X is equals to 10,000. Etong number 4, 5, and 6 ay situational. So, para masagutan natin to, ang gagawin natin ay ganito. Di ba yung logarithm na may base na y, x is equals to logarithm ng bx over logarithm base b y. Di ba equal siya sa ganyan? So, isa-substitute lang natin ngayon. Logarithm y, may base na y, x is equals to, ano tong value nito? Di ba ito? 4.36. Tama? Tapos, anong value nito? Di ba ito? 1.23. So, magiging 1.23. Ganyan. So, simply divide lang natin yan. Equal sa 3.545. So, ang sagot sa number 4 ay ito, 3.545. Sa number 5 naman, para masagutan natin yon, di ba yung logarithm na may base y, x is equals to 3.545, di ba? Yung nasagutan natin ng number 4. Sabi, paano naman daw kung yung y is equals to 2? So, papalitan lang natin yung base. So, yung base natin magiging 2 na. Ganyan. Parang ganyan. So, ang gagawin natin, ililipat lang natin to sa exponent form niya. So, magiging ganito. X is equals to 2 raised to 3.545. Parang ganyan. So, x is equals to 11.672. So, ang sagot sa number 5 ay 11.672. Number 6. Ganon din. So, parang same lang sila. 'Di ba yung logarithm b, base b, ay 4.36, 'di ba? Ang sabi, solve for b if x is equals to 3. 'Di ba? Sabihin yung x, papalitan natin ng 3. So, magiging logarithm na may base na b, tapos yung x, papalitan natin ng 3. Is equals to 4.36. Ganyan. Tapos, ililipat natin into muna sa exponent form niya, which is 3 raised to b, 3 is equals to b raised to 4.36. Ganyan. Tapos, i-multiply natin both sides by logarithm. So, magiging log 3 log ng b raised to 4.36. Ganyan. Tapos, simplify natin, magiging 4.36 times logarithmic of b. Ganyan. Tapos, b is equals to logarithm of 3 all over by 4.36, tapos anti-log or log negative 1. Negative 1. Parang ganyan. Ilalagay natin sa calculator yan. Ang sagot ay b is equals to 1.287.